So eto na nga po no, malungkot na balita para sa Creamline Cool Smashers dahil kumpirmado na nga po na hindi na talaga maglalaro sa CCS itong kanilang middle blocker na si Sed Domingo. Kahapon lamang po ay naglabas ng pahayag ang management po ng Creamline Cool Smashers at kanilang sinabi na hindi na makakapaglaro sa CCS itong si Sed Domingo para ipurso po ang kanyang dream na makapaglaro sa abroad. So alam naman natin na talagang dream na at matagal na itong pinaplano noon pa man ni Sed Domingo. At nakita naman natin, nakakita ng pagkakataon si Sed nung magsimula nga pong kuning import itong si Gia Morado sa Japan sa Denso Airibis. So marami nagsasabi ano nga ba yung mga reason kung bakit tinanggap ni Sed Domingo yung offer po dito sa ibang bansa. Alam naman natin no, real talk tayo, talagang isa sa factor no ay yung sahod. Alam nyo naman dito sa Pilipinas hindi po ganoon talaga binabudgetan ng mga atleta natin, lalo na po sa volleyball. Hindi naman ganoon talaga kalalaki ang kanilang mga sinasahod. Nagre-range lamang yan no, from 30 to 50,000 per month. So kung titignan nyo naman sa ibang bansa, halos triple or 4 times pa ang laki ng sahod talaga na kinikita ng atleta, lalo na po sa volleyball dahil mas kinikilala talaga at binibigyan ng pahalaga no ang larong volleyball sa ibang bansa. May budget po talaga. So isa yun sa number 1. At nakikita nga natin no, yung mga bashers sinasabi dahil nga daw naging setter etong si Kylie Negrito ay baka nga daw isang main reason yun no, kaya tinuloy ni Sed Domingo kanyang dream na maglaro na lamang sa ibang bansa, baka magkailangan sila. Pero ayon na nga rin po sa management ng CCS, napakalaking kawalan po ni Sed Domingo para sa kanilang pagkakampiyon or pagka-champion nila ngayong PBL All Filipino Conference dahil wala si Sed, wala pa si Gia Morado. So ang sinasabi nila baka may sumunod pa na isang player po sa Creamline Cool Smashers. Hindi po natin alam kung sino yon, pero ang sinasabi ng iba baka daw si Tots Carlos sumunod do, bulagain na nga lang daw po ang mga fans. So nakikita natin hindi lang pala pagpababunot ng ngipin no or yung mga dating injured pa niya nung nakaraang PBL ang main reason talaga ni Sed Domingo para hindi na makapaglaro si CCS. Bagkos meron na pala itong plano at nakuhang opportunity sa ibang bansa sa abroad para maglaro. So napakadami nating kaganapan, ano man ang mangyari sa ang kupunan man mapunta ang Creamline Cool Smashers na si Sed Domingo no ay suportahan pa rin natin, lalo na po ang CCS team. Alam naman natin ang daming nawawala ngayon sa Creamline no, unti-unti sila nababawasan ng magagaling na player, pero magkagayon man may mga dumadating naman na pwedeng i-train at pwedeng mahasa na pumalit sa kanila. Pero syempre alam nyo, nakakalungkot yan. Si Sed Domingo, ang laki na naging partisipasyon yan nung huling PBL at talagang nakita natin unpredictable ang kanyang mga moves na hindi talaga mapapantayan ng ibang mga player. So guys no, nakakalungkot man pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Suportahan natin ang Creamline Cool Smashers sa kanilang mga susunod na laban. And please, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe for more CCS updates. Maraming salamat po sa inyo.